Aerox Cyber City Alpha Edition. Fresh at sulit ang update na to mga chong. Ito yung upgrade ng 2024 Aerox dito sa atin sa Pilipinas. Ano nga ba ang specs nito at baka ito ang possible na unang ilabas sa Pilipinas sa taong 2025. Abangan natin to mga boss. Simulan natin sa front part nito. Nag-revamp si Yamaha ng design sa mga ilaw nito, sa headlight at taillight at sa signal light. Integrated na po LED ang lahat ng ilaw nito, mapa-signal light. Plus, new adjustable projector headlight. And all LED na din pati ang taillight at ang signal light. So grabe yung pinamp ng upgrade ng Yamaha dito sa bagong Aerox Alpha Edition. So lahat ng Alpha version is naka-LED na, tapos projector pa ang headlight. At meron pa silang bonus or dagdag sa parts nito, sa fairing parts. So ibig sabihin, nag-add si Yamaha ng forged carbon front cowling. And also sa side fairings, meron ding forged carbon design, di ba? So nauuso kasi yung forged carbon. So ito hindi ka na magpapapintura o magpapakarbon kasi yung front cowling niya is naka-forged carbon na. Stock yun mga boss, doon sa Alpha Edition. Pati sa side fairings niya. It's really amazing yung ginawang revamp ni Yamaha dito sa Aerox, from lightings to fairings. Ngayon, dumako naman tayo sa makina. Ang makina naman ito ay may 155cc single overhead camshaft, 4-stroke 4 valves pa din, fuel injected system with VVA or variable valve actuator, and of course liquid cooled na din po ito. 15.4 horsepower at 8,000 RPM and 14.2 Nm at 8,000 RPM. Compression ratio 11.6:1. So sobrang solid na rin itong Cyber City version. So talagang parang parehas din yung specs sa Pilipinas pero may mga upgrades. Sa fuel capacity naman ito, meron siyang 5.5 liters na fuel capacity and of course 45 kilometers per liter ang kanyang gas consumption. Yun po ang nakalagay sa specs. Pero syempre ang average ito is nasa 39 up to 42. Depende yan sa rider weight. And of course, hindi ito loaded ng YECVT or yung turbo kasi po yung turbo version tsaka yung Alpha Ultimate version po na turbo yung may YECVT. So itong Cyber City is yung parang sa atin lang sa Pilipinas. Pero sa suspension at sa braking system talaga namang may binago si Yamaha at upgraded talaga to na masasabi ko compare sa Philippines version or sa Philippines version natin. So ito yung isa sa mga binago nila dito sa Cyber City version. Ang front suspension nito ay upgraded na din with 30mm na inner tube size na front telescopic suspension. O diba? So usually sa atin sa Pilipinas, ang unang pinapalitan yung front suspension or pinaparepack agad yan. Pero itong bagong Alpha version, itong Cyber City at yung lahat ng version ng Alpha na Aerox is naka 30mm na inner tube na yung kanyang front telescopic suspension. And of course, sa likod naman niya ay naka-dual shock absorber na din with sub-tank compare sa version dito sa Pilipinas na hanggang ngayon naka-regular shock absorber pa din na standard. And sa braking system naman tayo. Sa braking system naman, naka-dual disc brake na si Cyber City Alpha. So actually, kahit yung standard version nila, basta lahat ng Alpha version, naka-dual disc brake na siya. Compare sa Philippines na Aerox, hanggang ngayon, kahit 2024 version at ABS, yung taga 100 plus thousand, drum brake pa din yung preno sa likuran. Diba? Hindi ba lang ginawa dito sa Pilipinas yung ganito na at least may single channel ABS sa harapan, and then sa likuran naman is yung naka-disc brake na, di ba? Kakaiba talaga yung upgrade na ginawa dito ng Yamaha. Imagine from lighting to fairings hanggang brake at sa mga ibang specs. Actually, ito yung iniintay ng matagal ng mga Aerox fans dito sa Pilipinas. Yung dual disc brake, tapos meron pang forged carbon fairings, projector headlight. So sa dimension naman tayo, lapad 710mm, ground clearance ito 143mm, wheelbase niya 1350mm, ang height nito 1170mm, ang seat height 790mm, ang length 1980mm, ang timbang nito is 127 kg.
Halos parehas lang ito ng dimension yung version na nandito sa atin sa Pilipinas. So sa mga gulong naman tayo mga bossing. Ang gulong nito is radial tires. Front tire size niya is 110/80 R14. At sa likod naman is extra large, of course, 140/70 R14. So ito parang parehas lang din sa atin sa Pilipinas. Pero syempre, mas maangas yun sa kanila kasi nga naka-disc brake na yan at may subtank pa yung sa kanyang shock absorber. At ito pa yung ibang features ni Cyber City Alpha. Embossed digital odometer panel. Compare sa Philippine version na flat pa din ang kanyang odometer. Meron itong start and stop system, hazard light at emergency light with digital fuel gauge indicators, display screen, tachometer, trip meter and speedometer, and of course digital side stand indicator. Meron siyang ABS indicator sa kanyang panel, passing light switch, engine check warning indicator sa panel, at side reflector. So kitang-kita niyo yung difference tsaka yung revamp upgrade ng Alpha version na nilabas ngayon ng bago ni Yamaha compare sa Philippine version na Aerox 2024. So grabe, laki ng difference talaga. Ito yung mga wala si Aerox 2024 na Philippine version compare dito kay Cyber City Alpha version Aerox 2025. Itong Cyber City mga chong is pangalawa pa lang to doon sa Alpha version kasi standard yung pinakamababang version. Pangalawa pa lang itong Cyber City, and then yung pinaka-latest is yung Alpha Turbo at saka yung Alpha Turbo Ultimate. So yun yung pinaka-kompletong specs, features ni Aerox Alpha 2025. So ito yung mostly na specs na wala yung Aerox 2024 Philippine version natin. So yung latest na version sa atin sa Pilipinas compare dito sa Alpha version Aerox na 2025. Nakaka-release lang ngayong buwan. So ito yung pangalawa pa lang sa version na 4, Cyber City. Ito yung mga wala sa atin. New look digital colored panel. Ito yung naka-embossed na digital colored panel. Dual disc brake na hanggang ngayon yung sa atin is naka-drum brake pa din. Front suspension upgrade size. So naka 30mm inner tube na ang front suspension ni Aerox Alpha version. Rear suspension upgrade with subtank na po ito compare sa atin regular standard shock absorber pa lang. All lighting upgrades, and of course yung adjustable projector headlight and integrated signal light. So yung mga ilaw nito lahat LED na, projector pa, tapos wala kang bulb na makikita dito, and of course yung kanilang upgraded na adjustable projector headlight. And lastly yung kanilang front forged carbon. Yan, so yung forged carbon nila sa front cowling at saka side fairings. Ito napaka liit lang na bagay nito pero sobrang pogi kung titignan mo yung bagong Alpha version kasi nga lahat ng version kahit standard lang naka-forged carbon na dun sa front cowling niya pati sa side fairings. So yun mga idol, medyo marami-rami din yan pinagkaiba compare sa Philippine version pero sa presyo halos baliktad sila. Baliktad, ibig sabihin ang price nitong Cyber City is 123,000 lamang kung ko-convert sa Pilipinas. Itong Alpha version na Cyber City. Price po yan sa Indonesia kung ko-convert sa atin, 123,000. And yung sa atin naman na Philippine version 2024, yung pinaka-latest ABS ay 147,500. Naka-drum brake lang yan, hindi pa din naka-projector headlight, regular shock absorber lang, wala din subtank, yun. So, kayo na ang humusga, bakit kaya ganon, mas mahal, pero kulang ang specs compare doon sa Indonesia Aerox na Alpha version. Tapos hindi rin updated, di ba? So, lagyan nyo sa comment section yung mga feedback nyo regarding dito, bakit mas mahal sa atin.